Sa pelikula, ang masama yung mayaman. Tandaan nyo, hindi nyo kailangan ng drama para maging successful. Kusang dadaan yung drama! Tandaan nyo yung suffering, suffer sa pagbe-business, yung dinadanas nyo, nasa utak nyo yan. Naiintindihan ko if that's how you feel now. Pero, you have to understand na hindi pwedeng ganyan. Sasabihin ng iba, si sir, walang compassion. Anong compassion? Nung nagsisimula ako, hindi kasi kami kakain pag walang benta. So it's not about compassion. Intindihin ako, hindi. Ano buhay mo? Kamusta? Baka kasi hindi urgent. Baka naman may pera ka. Baka naman okay pamilya mo. So nagbibuild ka ba ng magandang relationship sa kanya? Yes. Ganon din sa pera. You have to build a good relationship. Huwag mo siyang i-hate. Kaya pagmamahal sa sarili, no? Parang nasa gym, kinikiss nila yung bicep nila. So, bottom line, gastos is good if it is not for the bad things. At hindi masamang gumastos para sa sarili. Actually, mabuti siya. Nagagets ba ako? Kasi kung trip mo, kulay ng buhok, pakulay mo na lahat ng kulay. No? Excited ako dun sa moment na si Mark, yung kotse niya kakulay ng buhok niya. No? Para andaling i-transition nung content. Kasi pag ganun sa, pagdaan sa ulo, biglang kotse. No? Manisa ng begin, di ba? Kaya iba na usong music ngayon, no? Okay, so that's one. Next principle about money. Okay? Mali po yung money is the root of all evil. No? Ang tama, the love of money is the root of all evil. Hindi mo mahal yung pera, ang mahal mo yung sarili mo, mahal mo yung pamilya mo, kaya gusto mong magkapera para sa kanila. Hindi mo gustong magkapera kasi mahal mo yung pera. Ang mahal mo yung mga tao at gusto mo yung gamit ng pera at magagamit mo yung para sa mga mahal mo. Gets? So hindi po masama. Kasi mali sa atin, sa pelikula kasi, di ba? Nakakotse si Paquito. Di ba? Si Fernando po naka-owner. Pag makikita sila, ang daming baril nila. Si Fernando po, isa lang. Pero mabilis humugot. Di ba? Marami ka makakain ng bigas. Mga ganun banat, no? Pero mas maraming armas yung kalaban. Nagigits niyo ako? Sa pelikula, ang masama, yung bida. Ay, masama yung bida. Ang masama, yung mayaman. Yung drug lord yung mayaman, may tato. Kaya pag nakakita kang mayaman, may tato. Drug lord, kalaban. Ganun ang thinking mo. Nagigits ba ako? Tapos yung bida, laging parang kawawa sa una, naapi, iniwan ng jowa. Kaya kayo minsan parang gusto nyo, kailangan may drama sa buhay. Tandaan nyo, hindi nyo kailangan ng drama para maging successful. Kusang dadaan yung drama. Don't create it. May rejection, huwag ka nang mag-create ng senaryo, huwag ka nang mag-create ng drama. Mare-reject ka talaga. Huwag mo nang pagandahin pilit yung kwento mo, gaganda yan, promise. Marami ng challenges eh. Minsan tayo naglalagay ng drama. Tandaan nyo yung suffering, suffer sa pagbe-business, yung dinadanas nyo, nasa utak nyo yan. Sorry yung iba sa inyo, 5 beses lang na-reject. 5 beses lang na-reject. Grabe, ayaw talaga. Dito para sa akin. Napakahirap. Naiintindihan ko if that's how you feel now. Pero, you have to understand na hindi pwedeng ganyan. Sasabihin ng iba, si sir, walang compassion. Anong compassion? Nung nagsisimula ako, hindi kasi kami kakain pag walang benta. Anong compassion? Hindi, yung compassion ko, nung time ko, kailangan ko magkapera para sa pamilya ko. So it's not about compassion. Intindihin ako, hindi. Ano buhay mo? Kamusta? Baka kasi hindi urgent. Baka naman may pera ka. Baka naman okay pamilya mo. Ang tanong, wag mo nang hintayin yung totoong drama bago ka umaksyon. Nagigets ba? Kasi sa pelikula, ganun no? Avengers, natalo muna. Pag ganun yung Thanos, nawala lahat. Nag-iiyakan sila. Lumaki siya ni Thor. Namayat si Iron Man. Di ba parang may drama? Si Ant-Man, pag mulat niya, di ba nasa nasa ibang dimension siya. O mahilig manood ng movie kasi hindi nakakatulong yun eh. Okay, so ang pera, nasa gumagamit. Naintindihan ba ako? Next, nagbibuild ka ba ng magandang relationship sa kanya? Ganon din sa pera. You have to build a good relationship. Ay, wag puso. Baka sabihin, love of money. Baka misunderstood. You have to build a good relationship with money. Okay kami ni pera. Okay kami. Friends kami. Ano ibig sabihin? Huwag kang magalit kay pera. Friends mo nga siya eh. Best friend mo nga pera eh. Kaibigan mo yan eh. Okay? Sir, may problema ako. Ano problema mo? Pera. Yung statement pa lang mali.
Hindi mo problema pera. Pera nga solusyon sa problema mo eh. Ang problema mo, yung wala kang pera. So ang problema mo, ikaw yung mindset mo kaya wala kang pera. Hindi mo problema sa pera. Nagigis yung statement, yung language itself. Money is the solution, so money is your friend. Diba? Dapat yung kanta yun na uso, money is a friend, oh money is a friend. Dapat ganun. Diba trouble is a friend yun? Ano ba kayo? Diba uso yun yung ano? Tingnan nyo, hindi nyo alam yung original. Diba yung selos ba yun? Yung kinancel? Oh. Trouble is a friend yun. Pero tayo dapat, money is a friend. Nalilito ang wallet ko kasi ang dami nyo. Pera is a friend. Oh, pera is a friend. Dapat ganun. So how do you build a good relationship with money? Huwag mo siyang i-hate. For your notes, you won't get what you don't appreciate. Di ba? Para magjowa lang yan, na-reject mo yung pagmamahal niya. Wala na, hindi niya natatanggapin next time. Nagagets ba ako? So ganun din yung pera. Dumating yun sa'yo yung pera, hindi mo na-appreciate. Boom! Dumating sa'yo yung kotse, hindi mo na-appreciate. Kukunin yan sa'yo. Dumating yung opportunity, hindi mo na-appreciate. Dumating yung business. Feeling mo, sa business galing yung problema mo. Mawawala yan sa'yo, hindi ka kikita. Tapos magtataka ka, Doon kumikita sa business. bakit na-appreciate mo ba? Do you appreciate your current source of income? Or you think your current source of income is the source of the problem? Ulitin ko, bago ka magnegosyo, may problema ka. Huwag mo isisi sa source of income mo yung problema mong dati na. Masakit ba? Oh, tapigin mo katabi mo sa kanan, magbago ka na kasi. Tapigin mo katabi mo sa kaliwa, lalo ka na.